dekada 90 idiniklarang patay na ang mga tubig sa Manila Bay, maging sa Pasig River dahil sa sobrang dumi nito. Kaya naman wala nang nabubuhay ng mga isda dito. Pero ngayon, unti-unti na itong nabubuhay at lumilinis dahil sa walang humpay na rehabilitasyon ng Duterte administration. Patunay daw diyan ang pagsusulputan ng iba't ibang klaseng isda, maging mga hipon na nahuhuli ngayon ng mga mangingisda sa Manila Bay at Pasig River. Yan ang tututukan natin ngayon, ang muling pagkabuhay ng Manila Bay. Dito lamang sa Tutok Erwin Tulfo Weekend Edition. Ito ang normal na tanawin ngayon sa Manila Bay na nasasakupan ng Baseco sa Tondo, Maynila. Bukod sa pasyalan at paliguan ng mga residente, dagsa na rin ang mga mangingisda sa paligid ng karagatan. Hindi na raw kailangang lumayo o pumalaot pa ng mga mangingisda dahil kahit malapit lamang sa Pampang, marami na silang nahuhuling mga isda. Tulad na lamang ni Tatay Rogelio, isang salang pa lang daw sa kanyang lambat, pero halos mapuno na ang kanyang balde. Sa Lunyasi, Dilis, Bangos, isang area. Halos mapuno na. Oo, isang area lang yan. Aminado naman si Tatay Rogelio, iba raw talaga ngayon dahil mas malinis na ang dagat sa Manila Bay. Hindi raw kagaya noon na kailangan pa nilang lumayo para sa mas malinis na lugar at makahanap ng mga mahuhuling isda. Mayroon din ba? Doon halaut-laut. Hindi dito kayo. Minsan dito, napagat, marumi man. Oo. Ngayon dito, malapit, nakakahuli na kayo. Oo. Siyempre malinis eh. Dadami talaga tisda. Alimasag, alimango, huli dito. Dati noon, nung madumi, kailangan nyo pa lumayo. Puro doon kami basta madumi. Hindi na, dito na lang. Mayroon man huli. Si Tatay Nario naman, bago pa lang pumutok ang araw, inihahanda na ang kanyang maliit na bangka. Nagawa lamang sa styrofoam. Dahil mas maganda ang huli ngayon, hindi na rin niya kailangang lumayo para mangisda. Bago magtanghali, nakabalik na rin agad si Mang Nario. Aabot sa mahigit 3 kilong tilapia ang huli ngayon ni Tatay Nario. Malaking kaibahan daw ito dahil nalinis na ang dagat. Kung malinis talaga, malinis din yung isda. Bukod daw sa masaganang huli ng mga isda, malaki rin ang pakinabang sa mga residente dahil sa paglilinis sa Manila Bay. Ay nakakabuti rin po sa amin yan, sa lugar namin. Ibig sabihin, hindi rin nakakahiya sa amin Baseco. Na ibig sabihin, ang Baseco malinis na. Hindi nakakahiya yun. Kabubuti ng barangay namin yun. At saka maraming naliligo rito. Kasi ito, paliguan na to. Dami naliligo rito halos araw-araw. Lalo na pag Lingkod, Sabado. Naabutan naman namin si Tatay Ali kasama ang iba pang mangingisda na masayang pinagsasaluhan ang kanilang mga huling isda. Tulad ng ibang mangingisda, iisang tugon nila sa amin. Mas dumami kaysa doon sa dati kasi maraming basura dati. Lalayo ka, maghanap ka ng lugar na malinis. Siyempre, hanapin mo kung saan lugar malinis para doon ka makahuli. At saka ang isda kasi hindi, pero kung marumi yung dagat, ayaw nila doon sa marumi. Ay naman sa Pasig River Rehabilitation Commission o PRRC, apektado rin ang pinakamalaking ilog sa Metro Manila, ang Pasig River sa paglinis ng Manila Bay. Sigurado raw na malilinis din ang ilog Pasig na may habang 27 kilometro kung malinis din ang Manila Bay na nakadugtong sa naturang ilog. Matapos ang walang humpay na paglilinis ng pamahalaan sa Manila Bay, pati na rin sa Pasig River, dito na raw naglabasan ng patunay na muli nang nabubuhay ang dating patay na ilog at dagat sa Metro Manila. Pinatutuhanan din ng PRRC ang mga naglabasan sa mga social media na mga malalaki at iba't ibang uri ng isda na nahuhuli sa Ilog Pasig.
Definitely malaki ang effect ng paglinis ng Manila Bay sa estado ng Pasig River. Dahil kung nalilinis ito at pumapasok yung tubig nito sa Pasig River, nakikinabang rin ang Pasig River sa bagong linis na Manila Bay. Sa pagbalik ng biodiversity sa Ilog Pasig, natutuwa ang Pasig River Rehabilitation Commission to see and to learn and to know and to hear from our people na may nakikita na sila at may mga nahuhuli at nakakain pa nga ng mga isda dito na hindi na ito nakita noong panahon na deklarang patay na yung ilog noong 1990s. Pero sa kanilang panunumbalik, ibig sabihin lang nito na meron talagang significant improvement. Nito lamang nakaraang linggo, mismong ang mga taga-PRRC ang nakasaksi sa malaking pagbabago ng Manila Bay at Pasig River. Bukod sa iba't ibang uri ng isda, sorpresang nakahuli rin sila ng mga hipon sa lugar. So ayan, finally, ang daming hipon ngayon dito sa Manila Bay. Kaya naman pala tuwan-tuwa ang ating mga kababayan dito sa Paseco area. Last weekend, we were able to see and catch a portion of mga maliliit na hipon sa may Loton area. Nagulat nga kami noon kasi finally may hipon na nakikita. Although maliliit lang sila, pero by the fact na nabuhay rin yung mga hipon sa ganung estado ng tubig, means na talaga nag-improve yung kalidad ng tubig para makasurvive sila sa ganung estado. Pero giit ng PRRC, hindi pa rin nila pinapayagan na maligo sa lugar at hindi pa rin daw ligtas na kainin ang mga isda na nahuhuli sa Manila Bay at Pasig River. Sa amin, ayon sa mga studies kasi, hindi pa talaga safe kainin yung mga isda na nahuhuli sa Ilog Pasig dahil medyo contaminated pa sila ng iba't ibang mga heavy metals, pati na rin ang dumi. Pero ang ilang mangingisda kinontra ang pahayag ng PRRC. Nanawagan din sila na mag-iingat sa pagbibigay ng pahayag dahil baka makaapekto sa kanilang kabuhayan. Di lahat ng taga rito sa Basico, di namatay na sana sa isda, kung marumi. Apektado kami yan, minsan binabalita nila na marumi raw yung hindi daw safety kainin. Apektado kami diyan. Sino pa bibili sa mga isda namin? Isinama naman kami ng Environmental Management Division ng PRRC para suriin ang mga tubig sa Manila Bay at Pasig River. Tinignan din ng mga opisyal ang mga nahuhuling isda sa lugar. Sa inisyal na inspeksyon, lumalabas na pwede na talagang mamuhay ang mga isda sa naturang lugar. Sa susunod na linggo, malalaman naman ang resulta kung pwede nang kainin ang mga nahuhuling isda sa lugar. Well, based po dun sa DO na naka-check ng water quality checker namin, conducive naman po siya sa isda nga po. Since medyo mataas po yung DO, pero mababa pa rin po para sa mas maraming isda. Napatunayan din nila na marami na ngang nahuhuling isda at hindi raw malayo na dumami pa ang mahuhuli rito kapag nagpatuloy ang paglilinis sa Manila Bay at Pasig River. Yung dito pa nga lang, madami na silang nahuhuli. What more kung mas malinis pa at madami pang isda yung pwedeng nahuhuli. Pangarap ng pamahalaan na muli nilang makita na maging sikat na pasyalan, paliguan at pinamumuhayan ng maraming isda at iba pang yamang tubig ang Manila Bay, pati na rin ang Ilog Pasig. Pero hindi raw sapat ang ginagawang paglilinis ng gobyerno. Dapat din daw ang tulong at pakikiisa ng publiko para tuluyan ng malinis ang mga ito. Bayan, maraming salamat sa muli ninyong pagtutok. Ito ang Tutok Erwin Tulfo Weekend Edition. Nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi, bayan.